morning po. Happy Burmans po sa ating lahat. I-heart mo nga yung mga katabi nyo. Advance Merry Christmas! Ayan! Thanks God po dahil ginabayan tayo ng Lord sa nagdaang mga bagyo na nakalipas ngayong linggo. And ngayon, papupurihin natin siya, pasasalamatan siya ngayong araw na ito. Amen po ba doon? Amen! So, some announcement lang po this coming week. Magkakaroon po tayo ng enlistment ng ating prayer for 3. Amen. So, tayo nga pong lahat ay tumayo para manalangin. Sige po, tayo manalangin. I-welcome po natin yung presence ng Holy Spirit. Ama naming Diyos, tunay po Ama na kayo po yung aming Diyos na buhay, makapangyarihang Diyos na aming sinasamba at pinapapurihan. Wini-welcome po namin Ama ang inyong presensya sa mga oras na to. Pangunahan niyo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa isang buong linggo na punong-puno ng pagpapala, kasaganaan, kagalakan, kagalingan, kalakasan na aming na-receive mula sa inyo, Ama. Maraming salamat sa pagmamahal, sa pag-ibig na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Dalangin ko po na sa aming pagsamba, sa aming pagpupuri at pag-awit sa inyo, dalangin namin na kumilos ang iyong banal na spirito at maranasan namin ang kapangyarihan mo na siyang dadaloy sa bawat isa sa amin. At tulungan niyo rin po, Ama, yung aming pastor na siyang magsasalita. Dalangin ko yung kapangyarihan mo rin po yung kumilos sa kanya. At nawa po yung mga salita mo ang siyang kikilos at babago sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama. Tunay na ikaw lamang po yung Diyos na aming sasambahin, pararangalan at itataas sa lugar na to. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen and amen. Amen! Come on! Palakpakan po natin. Huwagan po natin ang dakilang presensya ng ating Panginoon. Come on! Give the best clap of praise! Give the best clap of praise! Hallelujah! Hallelujah! Come on! Come on! Woo! Thank you, Lord! Thank you, Lord, for loving us. We welcome your presence, Lord. We love you, Lord. We glorify your name. Hallelujah! Tunay po, napakasarap pumawit sa Panginoon. Pag tayo sama-sama. Amen? Sama-sama. Sama-samang umawit. Sama-samang sumayaw. Sama-samang pumalakpak. Sama-samang magmahal sa Panginoon. Come on! Huwag tayong mahiyang sumayaw. Huwag tayong mahiyang pumalakpak. At lalong huwag tayong mahiyang umawit sa Panginoon. Everybody, come on! Give the best! Woo! Sama-sama! 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 Woo! Everybody, come on! Sama-sama! Pinapasok sa tahanan niya, may kagalakan at tuon ay napupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Hallelujah! Minsan pa, okay, ganda! Hallelujah. Okay, gandang pagmasdan, tayo nagmamahalan. Nananahas sa pag-ibig niya, sadyang wagas. At sama-samang napupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sama-sama! At sama-sama everybody go on! Walang hanggang kasiyahan. Hallelujah! Sa Diyos na
sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Hallelujah! At sama-sama nagpupuri. Everybody, come on! Walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Minsan pa. Hey! Come on, church! Give your best! Give your best worship! Hallelujah! Yung para sa Panginoon ang awit mo! Woo! Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagaragan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan. Sama-sama! Come on! At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Yes! Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Sama-sama magpuri! At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay magpakailan pa man. Ipalakpak! Come on, church! Huwag maging mabigat ang kamay sa pagpalakpak sa Panginoon. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Woo! Ipalakpak ang kamay at ikawan. Sabayan mo ng inak at sumayaw sayaw. Ibahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa ipalakpak. Woo! Come on! Ipalakpak ang kamay! Ang kamay at ikawan, sabayan mo ng indak at sumayaw sayaw. Kahayang kong kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos. Minsan tayo palakpak! Ipalakpak ang kamay at ikawan, sabayan mo ng indak at sumayaw sayaw. Ipahayag mo kapatid, yes Lord, na mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Minsan pa! Ipalakpak ang kamay! Ipalakpak ang kamay at ikawan, yes Lord, sabayan mo ng indak at sumayaw sayaw. Ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. 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 Hallelujah! Isa pa pong malakas na palakpak. Come on, isa pa pong malakas na palakpak para sa isang buhay na Diyos. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa napakalaking pribilehiyo na kami po ay makaawit at makasamba sa iyo. Hallelujah! Sino po yung masaya na umaawit sa Panginoon? Pumalakpak po ng malakas. Hallelujah! Hallelujah!
Lagi po nating sikapin na mahanap, maramdaman yung dakilang presensya ng Panginoon. Dahil araw-araw, oras-oras, nais po ng Panginoon na tayo hanapin natin siya. Pasalamatan natin siya. Purihin natin siya. Napakapalad po natin sapagkat minsan pa dinako tayo ng Panginoon rito para malayang makasamba, malayang makaawit sa Panginoon, malayang maihayag yung pag-ibig natin sa Kanya. Ang lahat po ba ng naririto ay umiibig sa Panginoon? Ang lahat po ba rito ay umiibig sa Panginoon? Ipakita mo sa Panginoon, iparanas mo. Come on, church, come on. Oh, we worship you, Lord. We worship you. Oh, purihin ka, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Come on, in the presence of Holy Spirit. Come on, feel the presence of Holy Spirit. Oh, Jesus. Dakilang Diyos, purihin ka. Dakilang Diyos. Come on, church. Pakiramdaman mo ang iyong puso. Sabihin mo yung mga lahat ng kabutihan ng Panginoon na ginagawa sa iyo araw-araw. Purihin natin, sambahin natin sa mabubuting bagay, magagandang salita. Ang ating dakilang Diyos. Come on. He deserves the highest praise. Tinitingnan ng Panginoon ang ating mga puso, hindi ang ating mga nguso. Hindi sinasabi dito kung gaano ka kagaling kumanta. Hindi sinasabi dito kung magaling kang kumanta. Ang tinitingnan ng Panginoon dito yung ating puso, yung tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Oh, Jesus! Holy Spirit! Purihin ka. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi Come on, lift up your voice. Come on, church. Ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin.
Hallelujah, Jesus. Come on, church. Minsan pa. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalang bawat saglit upang ibigin ka nang walang hubay. Karagdagan na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Ang das na pagsintay iyong bigin, kalakip ng awitin. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo gaya ng dati, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso ko ito ay maghintay sa'yo, walang hanggang
dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang minsan pa gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon na matanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalangkip ng awitin. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Give the best clap of praise. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa buhay namin lahat. Salamat, Panginoon. Salamat. Dakila ka, dakila ka. Oh, Jesus. Salamat. Holy Spirit, thank you, Lord. Father God, thank you, thank you. Hallelujah. Praise God. Okay, manatili lang po tayong nakatayo. Tinatawagan ko po yung mga leader na mag-serve po ngayon ng communion elements dito po sa harapan para po tayo ay sama-samang manalangin. Pakidala na lang po dito sa harap. Ginagawa po natin ang pag-alaala sa Panginoong Hesus. Dito muna tayo, pag-pray muna natin. Inaalala po natin to every month na ang pagpapasakop ng buhay natin sa Panginoong Jesucristo na siya yung tinapay at ang kanyang katawan ay nagsakripisyo para sa ating kaligtasan upang magkaroon tayo ng buhay mula sa Panginoon. At yung pong saro ay dugo ng Panginoong Hesus, sumisimbolo upang tayo po ay linisin sa ating mga kasalanan. Of course, hindi yung saro ang siyang lilinis ng ating mga kasalanan, kundi yung dugo mismo ng Panginoong Hesus. Lumapit lang po tayo sa Panginoon. Lumalapit po kami, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Linisin niyo ang aming damdamin, ang aming isipan. Gawin niyo kaming karapat-dapat na tumatanggap ng mga bagay na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga sandaling ito habang sama-sama po kami na kumikilala sa ginawa mo, Panginoong Hesus, na pagsasakripisyo ng iyong buhay para sa amin. Ito ay pagpapakita na tunay na mahal niyo po kami. At ito naman pong aming ginagawa ay pagpapakita ng pakikiisa upang ang iyong katawan ay patuloy po na maging isa. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen. Pakibahagi na po. Sige po, marami pong salamat. Okay, mga kapatid. Nais ko lang din pong basahin habang dinidistribute po yung ating communion elements. Nung pong panahon na iyan po ay ginawa, wala mo na pong iinom at saka kakain. Sabay-sabay po tayo. Nung iyan po ay ginawang panan ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga lagad, nandun po sila sa upper room. Yan din po yung pagkakataon na hinugasan ng Panginoong Hesus ang paa ng kanyang mga alagad. Okay? At pagkatapos po nilang hugasan ng kanilang mga paa ng Panginoong Hesus, ang kasunod na ginawa po ng Panginoong Hesus ay nagpira-piraso nga po sila ng tinapay at lahat po ay binahaginan.
Kung di ako nagkakamali, bago pa nga umalis si Judas, ay nakibahagi pa siya. Pero nung sinabi po ito ni Jesus, wala na po doon si Judas. Yan, nakaalis na siya. Nakasubo pa siya ng tinapay, nakainom pa ng saro, pero wala na siya nung sinabi ng Panginoong Hesus ito. Ito po yon sa verse 31 ng John 13. Nang makaalis na si Judas, sinabi ni Jesus, hanggang doon lang muna, patunay lang po na umalis na si Judas. So, ang senaryo po, inugasan yung mga paa, tapos pinakain sila ni Jesus at nagsalo-salo silang uminom, tapos umalis na po si Judas. Pagdating sa verse 34, ito ang bilin ng Panginoong Hesus sa kanila. Kaya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minamahal. Ganon din dapat ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. So, ang gusto talaga ng Panginoong Jesucristo, habang tinatanggap din po natin itong tinapay at saro na to, ay magkaisa, magmahalan ang mga mananampalataya. Because all of us here, anak po tayo ng Diyos. And all of us here, lingkod po tayo ng Panginoong Jesucristo at mananampalataya tayo ng Panginoon. Sana habang tumatanggap po tayo nito, ang nare-remind tayo palagi ay nakikiisa tayo sa katawan ni Kristo. Okay? At ito naman po ay nagre-remind sa atin na patuloy na ang lumilinis sa ating mga buhay o sa ating mga pamumuhay bilang Kristiyano ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay po nating kanin at inumin. Okay, marami pong salamat. Pwede pong kolektahin na lang ng mga usher. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Okay? At pagkaupo po natin, minsan pa nga po nating palakpakan ng Panginoon. Yung malakas na palakpak para kay Lord. Pakibukas na rin po ilaw. Pakisabihin mo yung katabi mo, buti nakasimba ka ngayon. Okay? Sino po masaya at nakasimba po siya ngayon? May upuan po dito sa yung mga nasa likod po na wala kayong maupuan. May upuan po sa harap. Okay? Para po kayo. I-announce ko lang po ito. Maybe yung iba sa inyo maninibago sa gagawin natin ngayon. After my message, wag muna po tayo mag-uwian, magkalas-kalas, Magkaroon po muna tayo ng groupings. Okay? Because sa buwan po ng Oktubre, magkakaroon po tayo ng mga invitation. Pero thank you po sa Panginoon kasi kahit hindi pa po natin invitation ngayon, may mga invited na ngayon. Okay? Palakpakan natin yung mga nakapag-invite ngayon. Yan, alam ko, meron po mga pailan-ilan man po yan, pero ang mahalaga po ay nakadalo kayo sa ating pagsamba. Okay? So, yun po, mamaya po, wag muna kayong umalis pagkayari ko pong magmensahe. Sisikapin ko pong paikliin yung mensahe para may time po kayong mag-group. Okay? Siguro sa pag-group, para po madali na lang tayo, maganda magkakasama, mga nanay, mga tatay, ganun. Pero paliitin nyo yung grupo. Siguro per network. Okay? Then mga young people na lalaki, young people na babae. Tapos sa group na yon, kung may makita kayong bagong nakaupo sa grupo nyo, kilalanin nyo na rin. Okay, welcome po ninyo. Okay? So kasi po, yung buwan ng September, gagawin po natin magpalakasan talaga. Nakalagay naman po talaga yun na huwag kayong magpapaliban sa mga pagtitipon. Okay? Bagko, sabi doon, ng Hebreo 10:25, magpalakasan kayo sa isa't isa. So, yung ministry of word, yung si pastor, nagme-mensahe po sa inyo, alam ko may tulong din po doon. Pero maganda rin po tulong yung ating mga kapwa mananampalataya
nakakahalubilo natin kapag araw ng pagsamba. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka muna nga alis mamaya, ha? Okay. Bigyan lang natin ng oras kahit 10 to 15 minutes na magstay pa po kayo para po sa mga fellowship lang po natin. Okay. Sabihin, anong ba yan natin? Di pala nailagay. Meron ba tayong yung bagong ngayong September? Ayan, work with the Spirit. Everybody say, work with the Spirit. Come on, everyone. Work with the Spirit. Yan. Ang Espiritu po, may bad news at good news. Okay? Ang bad news, hindi siya nakikita. Ang good news, totoo po siya. Okay? So kaya po napakalaga na pag-aralan po natin to. Kasi ngayong September, may gagawin po tayo na tatangkay po natin uling maghanap ng mga iimbitahin, maghanap ng mga taong tutulungan para ilapit po sila sa Panginoon. Okay? Pero siyempre, habang ginagawa natin yon, kailangan po nakikipagtulungan tayo with the help of the Holy Spirit. O, pakisabihin yung katabi mo, work with the Spirit. Yung katabi po, come on, sabi mo sa katabi mo, work with the Spirit. Amen? Kasi mahirap po yun na akala mo, magagawa mo ang lahat ng bagay. O sabihin pa natin, akala mo ay kaya mo na, pero magtataka ka, in result, ba't ka ganun? Kasi ang mga Kristiyano po, makinig po kayo mabuti hindi na po pwede nakakalimutan ninyo ang Holy Spirit sa buhay nyo. Okay? Whatever you do, whatever you ask, whatever you say, ano man yung mga bagay na sasabihin mo, ano man mga bagay na gagawin mo, ano man bagay kasasangkutan mo, you need the help of the Holy Spirit. Amen? And this is a good news for all of us because the Spirit is willing. Everybody say, the Spirit is willing. He is willing to help you. He is willing to empower you. He is willing every time you ask your help. Pag lagi kayong nagsabi sa Holy Spirit, I need you, nandun po agad siya. He will never leave you nor forsake you. That is the Spirit of God. Okay? Marami pa rin po mga Kristiyano nagkakaroon po ng dilema sa kanilang buhay espiritual. Again, kaya po tayo, i-discuss ko sa inyo yung working with the Holy Spirit para po maging malakas ang bawat isa sa atin. Hindi lang tayo magpapalakasan sa isa't isa, kundi huhugot tayo mula sa Espiritu ng Panginoon. Amen? Sabi nga po natin, Spirit of God, come on everybody, Spirit of God, you are welcome here. Amen? Come on, palakpakan natin and let us welcome the Spirit of God. Yung mga malakas na palakpak. Okay? Now, let us read the title of my message is Test the Spirit. Ba't ganun? Hihingi tayo ng tulong sa Espiritu. Bakit kailangang i-test natin yung Spirit? Okay, tingnan po natin to Para at least, ang akin po kasing paksa ngayong unang linggo ng September, knowing the Holy Spirit. Kilalanin ang Holy Spirit. Basahin po natin Mga minamahal, pag sinabing mga minamahal, ina-address po ito sa mga mananampalataya na. Okay, kaya usapang believer to Kung hindi ka believer, hindi mo basta-basta ito maintindihan. Kaya you need to believe on the Lord Jesus Christ. You need to believe on God. Pag mananampalataya ka ng Diyos, you will get it. Pag hindi, kaya nga pinag-usapan natin last month, you must be a true believer, a true worshiper, a true follower of Jesus. Sayan, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Okay? Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta
sa mundong ito. Ito pong mga ilang days, nag-encourage lang akong manood ng mga debate ng mga religion. And they are actively sa mga debate. Pag pinakinggan mo at wala kang alam sa salita ng Diyos, talagang madadala ka. Kasi ang gagaling ng mga deliberation. Punong-puno sila ng mga kaalaman. Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, we must know the truth. Okay? The truth shall set us free according to John chapter 8, verse 31 and 32. Doon pa rin tayo. Kagaya nito, sa panahon kasi natin ngayon, dalawang bagay yung mauobserbahan ninyo. No? Inilalayo ng mga tao ang kanilang sarili sa Diyos. Pangalawa, ang dami pong napapakinggan ngayon ng mga tao. Kaya po, maging aware din kayo sa inyong mga sarili, ang dami pong napapakinggan nila. No? Meron TikTok, di ba? Merong Reels, lahat na po yata nanduro na, no? Ewan ko itong media kung nilagay ako sa TikTok. Okay, anyway, ang dami pong napapakinggan ngayon, tas ang dami pong magagaling ngayon na preacher. Okay? Pati po mga kulto, maraming magagaling ngayon. Okay? Yung iba nga po, may mas magagaling pa talaga sa mga pastor ninyo na kinikilala. Pero sabi nga, let us test the Spirit. Everybody say, test the spirits. Not test the preacher, ha? Test the spirits. Are you with me? O, babalaan ko na kayo, ha? Baka mamaya i-test nyo rin ako. Do not test me. Test the spirit inside me. Are you following? Are you following? Do not test the people o do not test the preacher kasi judgmental ang mangyayari sa iyo. Ang sabi ng Bible, test the spirits. So we will going to test the spirits inside the preacher, inside the teacher, inside the messenger of God. Amen? Amen po. Okay, ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung ipinapayag nila na si Jesucristo ay naging tao. Kung hindi gayon, ang kanilang ipinapayag, verse 3, tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong, ito'y darating at ngayon nga'y nasa daigdig na. Kung noon nandun na, yung Antichrist, lalo na sa panahon natin, nandito po ang Antichrist. And then verse 4, mga anak, kayo may sa Diyos na at napagtagumpay na ninyo mga huwad na propeta. Sapagat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Okay? Verse 5, sila'y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Beware kayo dyan, ha? Sa panahon natin, marami po talagang magagaling ding magturo, pero according to the world. Are you following? Sabi ko nga sa inyo, ngayon, dalawa message eh. Word, yung Word of God, and world. May mensahe ang mundo ngayon. Hello, amen? Pakitapik yung katabi, ingat sa paggamit ng gadget. Nandyan ang world. Ngayon po napakadelikado talaga ng panahon ngayon. Kaya kung ako po may kahabagan siguro, naiiral ngayon, nahabag ako sa mga bata. Nahabag ako sa mga kabataan ngayon. Kasi po, ibang mundo nyo ngayon. Okay, buti pa yung mga may edad ngayon. At least, dati naman, walang gadget. Ngayon, mahirap na yata mabuhay ang isang tao nang walang gadget. Alam niyo po bang ginawa ngayon ng mundo? Pinaliit yung world. Di ba? Pwede ngayong mapasok mo ang Canada. Pwede ngayong mapasok mo ang Amerika. Sa maliit na chipset ba tawag dyan nila ngayon? Imagine niyo, no? Ganon kasimple ngayon. Okay? Kaya nga, mamimili kayo, word o world. Everybody say, word
o world. Yan po. So halimbawa, ayaw mo ng salita ng Diyos, babad ka sa world. Kung ginagawa ng mga pangkaraniwang tao. Umaga pa lang magti-TikTok na. Yeah. O kaya umaga pa lang ano ba tawag doon? Online selling na. Hindi naman masama, pangkabuhayan yun. Kaya lang, pag puro na lang ganun ang ginagawa mo at wala na yung word, delikado na rin. No? Verse 6, ngunit tayo'y sa Diyos. Everybody say, tayo'y sa Diyos. Okay, pakitapik yung katabi mo, sabi mo, tayo'y sa Diyos. Yan. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Nako, dagdag pa to May word versus world. Then truth, the word is the truth, and the world is a liar. Kaya po lahat po ng namumuhay sa mundo, delikado po kayo ngayon, baka po mapasok kayo ng kasinungalingan. Are you with me? Yan po yung ngayon, yan ang laban ngayon. Okay? Sobrang blessed na ang sanlibutan at inilalayo na naman muli ng mga bagay sa mundo ang mga tao sa Diyos. Kaya po kung meron kayong pananampalatayang itinanim sa inyo ng Panginoong Jesucristo, pakaingatan niyo po iyon. Amen? Para po hindi naman masayang. Okay? So, bakit po pinapatest yung spirit? Sinasabi rito, may mga maling magtuturo Okay, may mga false prophets. Meron din po mga false teachers. At meron ding mga false Christian. Pwedeng sabihin natin ganun. No? Mga maling propeta o hidwang propeta, hidwang tagapagturo o hidwang mga mananampalataya. Ngayon, ang tanong, di ba, kagagaling lang natin sa mga mensahe, yung mga legit. So ito, hindi naman yung sarili mo itetest natin. Ang itetest natin, kung yung espiritong wini-welcome mo sa buhay mo o pinapaniwalaan mo ay tunay na espiritong o espiritu ng Diyos. Are you with me? Are you with me? So hindi na yung sarili mo itetest natin itetest natin kung sino yung wini-welcome mo sa buhay mo, kung sino yung gumagawa sa buhay mo. Everybody say, test the spirits. Okay, number 1. Ang espiritu ng Diyos, pag gusto mo siyang kilalanin, He recognized Christ Jesus. Okay? Kinikilala niya si Kristo. Okay? Wala pong ibang pinaparangalan kundi si Jesus Christ. He recognized Christ Jesus. Whatever happened in this world, the Holy Spirit, or the Spirit of God, will always recognize Christ Jesus. Kaya nagkakatalo po yan sa teaching about kay Jesus. Pag nakita po ninyo sa buong mundo ngayon, sandali pala, may dalawang klase pa rin. May worldly teaching about Jesus, meron ding mga religious teaching about kay Jesus. Yan. Yung mga religious na teaching about kay Jesus, iba-iba. Hanggang ngayon, imagine niyo si Jesus Christ po bumaba sa lupa, pinatunayan na niyang Diyos siya, tapos namatay siya sa krus, tapos muli siyang nabuhay, umakyat sa langit, hanggang ngayon nandoon sa langit. Tingnan niyo yung mga teaching ngayon, iba-iba pa rin. Pumunta muna tayo sa religious teaching about Jesus Tingnan nyo, itest nyo yung spirit kung talagang galing sa Diyos. Ganito ang mga teaching ng religious. Si Jesus sa kanila, minsan kapos, minsan naman sobra. Okay? Halimbawa, inihalin tulad si Kristo sa tao.
O kaya naman, inalintulad si Kristo sa anghel. Okay? O kaya naman, yung iba naman, mas sabi nila, ang Panginoong Jesus, higit pa sa Ama. May mga ganun ting teaching. Hindi yung Diyos Ama, hindi yung si Jesus Christ. So, ibig sabihin, sumobra pa yung pagtuturo nila. So, kayo dapat, pag gusto mong alamin kung ang Espiritong nasa iyo o yung napasukan mong organisasyon ay Espiritu ng Diyos, kailangan nire-recognize po ninyo si Jesus Christ. Amen? Kailangan kikilalanin nyo ng tama ang Panginoong Jesucristo sa inyong buhay. If you are here and sisimba ka lang, gagawa ka lang ng iyong ritual na gawain, sisimba, uuwi, religious po yan. But if you are here, kasi kaya ka pumunta rito upang kilalanin mo si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, I congratulate you because the Spirit you have is the Spirit of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, salamat po. Sabi niyan, ito ang palatanda ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay naging tao. O, ito na, tingnan nyo ha. Ano pinapangaral ng iba tungkol kay Kristo? Di ba sabi nila, tao lang si Kristo. O, mali agad. Kasi ang word, naging tao. Ano po ibig sabihin ng naging tao? Meron siyang pre-existence, which is His godly person. Siya, hindi pala godly, God person. God talaga siya. And then, nagkatawang tao. Pag ganyan po paniniwala nyo, I congratulate you because the Spirit you have is the Spirit of God. Amen? That is the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, hindi siya hihiwalay sa truth about Jesus Christ. Okay, dagdagan ko to ha. Amen. So, halimbawa, sabi mo naman, Pastor, ako po naniniwala na si Jesus ay naging tao. At bumaba siya rito para iligtas tayo. Palalimin nyo. Ibig sabihin ganito, huwag nyo pong sasayangin yung katotohanan na yon na alam mo lang, dapat ipinamumuhay mo. If you believe na si Kristo bumaba mula sa langit, nanahanan dito sa atin, at pagkatapos Panginoon mo siya, tagapagligtas mo siya, ipamuhay mo yon. Amen? You must live what you believe. Amen? Kasi yung iba naniniwala kay Kristo, pero ayaw naman nilang ipamuhay si Kristo. Kaya minsan, hindi mo alam kung anong gagawin, wala yung help ng Holy Spirit because you did not recognize Christ in your life. Pag hindi nyo po kinikilala lagi si Kristo sa buhay nyo, iiwanan kayo ng Holy Spirit. Are you following? The Holy Spirit will not help you. Kasi ang tutulungan lang ng Holy Spirit, yung nire-recognize si Jesus Christ. Amen? So, He will not help you. The Holy Spirit will not help you. Kapag po si Kristo, hindi nyo kinilala, o kaya naman, kinilala nyo, hindi nyo siya ipinamuhay. Please, live what you believe. Kung naniniwala ka kay Kristo, halimbawa ngayon, sana Pastor, naniniwala ako kay Kristo, siya ang aking Panginoon na tagapagligtas. O, di dapat nagsisimba kapag linggo. Kasi kaya kami natitipon dito dahil sa tagapagligtas eh. Are you following? Kaya kami natitipon dito pag linggo kasi para sa Panginoon. Ngayon po, may mga nagpapaalam-paalam na naman. Pastor, di na po makakasimba. Pastor, mawala na po ako sa church. Wow! So, ibig sabihin, nag-member ka lang sa church. You must believe that Jesus is our Lord. Amen? Whatever the temptation you have, whatever the situation of your life, you should always recognize Jesus Christ. Amen? Kaya nyo ba itong laliman? Kaya nyo ba itong sabihin? Challenge lang.
Mawala na kayo, huwag lang si Kristo. Are you following? Alam mo, may mga kaibigan ka, humahatak sa'yo. Kaya mo sabihin, sige, mawala na kayo. Yung iba pinangina yung mga kaibigan Lord, naintindihan mo naman Di po ako sisimba. May bisikleta po kami mga barkada ngayon. Kaya nyo bang ipagtanggol si Kristo sa iba? Pasensya na mga bro, Pasensya na mga sister. Hindi ako mabubuhay nang wala si Kristo. Are you following? Are you following? O ano yun naman tama? Didagdagan naman natin. Ano mas tama, pastor? O sige, ganito. Ayaw mong mawala si Kristo? Ayaw mong mawala mga kaibigan mo? Alam mo, sabi ko doon sa kachat ko, di sama mo sila sa church. Hawakan kami katabi mo. Naku, nahirapan na ako lalo. Amen? Amen. So, what is your choice? Di ba? Kaibigan? O si Kristo? O para madali, dadalhin mo yung mga kaibigan mo kay Kristo. Pumalakpak yung may natututunan. Tingnan nyo yung verse 3. Tingnan nyo yung verse 3. Sabi dyan, kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, alam nyo, it's not a matter what is the situation of your life. Sabi ko nga kanina sa mga estudyante ng SOL 3 tingnan nyo po kung sasabihin ng isang Kristiyano, mahirap kami kaya di kami makasimba. Pero wag ka, meron din namang mayayaman, hirap ding magsimba. Tama man Kaya huwag niyo pong gawin niyang basihan. Sabihin niyo, pastor kasi medyo mahirap buhay namin ngayon, kaya hirap kaming magsimba Hindi po, marami din pong mayaman, hirap magsimba. Tama mali? Hello? Alam niyo, halimbawa sabihin, wala kaming ganito, kaya di kami makasimba. Side ng mahirap yun. Yun namang mayaman, marami kaming ginagawa, pati linggo, kaya di kami makasimba. Pwede basihan talaga. Ano talaga basihan? Ang basihan po kung papaano mo kinikilala si Jesus sa iyong buhay. Kasi po ganito yon. Halimbawa po, ngayong September, magpaplano tayo, magsasama tayo na naman ng mga tao para dali natin sa cell group o dali natin sa church. At ang gagawin lang din po natin sa kanila, papakilala natin sa kanila si Kristo. Ang problema po, sabi ng Bible, hindi pwedeng taga-akay ng bulag ang kapwa bulag. If you don't have vision about Christ, if you don't have a real vision about Christ, kung hindi mo talaga kilala si Kristo, nako, sinasabi ko sa inyo, maililigaw mo lang yung ibang mga tao pa. Kaya po yung iba na mga hindi po nakatagal sa simbahan, ayun, nagkaligaw-ligaw na sila. Alam niyo po ba yung kanta nung araw? May kantang ganito. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? O, ibig sabihin, all people are lost without Christ. That's why we always preach Christ. You need Christ so that you will be found. Ikaw ay natagpuan ng Panginoon pagka meron ka ng Kristo. Kaya po yung iba, mag-ingat kayo. Pagka ganito pa rin ang salita niyan kahit Kristiyano, gusto ko sanang magsimba, kaya lang. Hindi, dapat ang lagi mong I want to go to church because I believe that I am a believer of Christ. Christ must be the center of your faith. And that is the kind of the Spirit. Pag hindi ganun ang Spiritong nasa iyo, kapatid, sinasabi ko po sa inyo. Alam mo, ganito, may Espiritu kang ganito. Alam mo, sisimba ako pag binless ako ni Lord. Anong Espiritu yon? Lumaganap yan ngayon sa mga simbahan, yung parang Espiritong pag binless lang siya, tsaka siya magsisimba. No.
don't ever forget to recognize Christ Jesus, to recognize Christ Jesus in your life. If you want to test the spirit that you have, dapat yung espiritong tinanggap mo, palaging itinataas si Jesus, palaging kinikilala si Jesus, palaging pinagtitiwalaan si Jesus, at palaging ipinapangaral si Jesus. Huwag mawawaglit. Yung iba po, sa totoo lang, hirap na nga siyang kilalanin si Kristo sa buhay niya, hirap pa siyang ikwento si Jesus Christ sa iba. Totoo naman po yun. Pag talagang ikaw mismo, hindi mo makilala si Kristo ng lubusan sa buhay mo, you cannot share about Jesus Christ. Ano yung problema ng maraming Christian ngayon? Sitwasyon pa rin ang buhay nila ang ginagamit nila. Kaya po, hindi po matama doon sa sinasabi ng Bible. Listen to this. Example, For God so loved the world. Amen? Everybody say, for God so loved the world that He gave rice. Mahal po bigas ngayon. Kakagulo. Are you with me? Daming bigas sa balagtas. Hello, nandyan po ba kayo? Amen? For God so loved the world that He gave gas. Taas ng gasolina ngayon, So, God did not give us rice. God did not give us gas. God did not give us material things because everything is already provided. Nandiyan na po yun Amen? Alam niyo, sa totoo lang po, magsimba kayo at hindi, magkakabigas ka. Tama, mali. Magsimba po kayo at hindi, may panggas ka. Pero ang malaki lang problema nun, ang malaki lang kaibahan, kung may Jesus ka. Are you with me? Ang problema kasi ng maraming mga tao, they don't have Christ. Meron sila ng ibang mga bagay, pero wala silang Kristo. Ikaw, mapalad ka, kasi may Kristo ka na. At yung mga bagay na wala ka, pwede pang idagdag sa'yo ng Panginoon. Kung pagtitiwalaan mo siya. Palakpakan po natin ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya nyo ba isigaw? May bigas o wala? Basta may Jesus. O kaya nyo ba isigaw? May gas o wala? Basta malaga may Jesus. Mga kapatid, sa panong ito, payo ko lang sa inyo pausuhin naman natin si Jesus Christ. Yung mga anak nyo, kilala pa ba si Jesus? Ngayon nga, September, alam nyo, laganap sa Facebook, September 1, hindi po si Santa Claus. Napalitan na. Are you with me? Tingnan mo yung katabi mo ngayon, ang espiritu ng Christmas sa kanya, kakanta si Jose Marichan. Oy, may bago ngayon, Are you with me? Delikado Mga simpleng nawawala yung katotohanan Sa halip na ang dapat September pa lang, alam mo, dumating si Jesus sa buong sanlibutan. Dapat ganun ang mensahe. Naiiba yung mensahe talaga po ng mundo yan. Sabi ko nga sa inyo, may word, may world. So, Jose Marichan is a world. Kaya tingnan niyo yung mga anak nyo. Kilala niya si Jose Marichan, si Jesus, baka hindi kilala. Delikado. Are you with me? Sino may natututunan? Always recognize Christ Jesus. Pag-uwi nyo mamaya, sabihin nyo yung mga anak nyo, mga anak, September na. Ngayon, alam nyo, si Jesus dumating sa mundo, iniligtas niya ang buong sangkatauhan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dapat ganun ang mensahe. Okay, next. Paano kung may mga nagkalat na espiritu?
powerful than other spirits. Ang Holy Spirit o the Spirit of God is powerful than other spirit. Tignan nyo, mga anak, kayo ngay sa Diyos na, at napagtagumpay na ninyo mga huwad na propeta. Sapagkat ang Espiritu, okay, listen may pag-aaral dito. Pag po may nakita kayo sa Bible na word Spirit, English muna tayo Kapag small s, it talks about other spirit or bad spirit Pag capital S, that is the Holy Spirit or the Spirit of God. Are you with me? Information lang kasi yung iba, hindi nila pa alam yon. Basic yon, pero dapat alam nyo. Okay? Alimbawa, pag sinusulat nyo po yung Jesus Christ, naku, danger ngayon Kasi yung iba gagawa ng password, Jesus Christ ang gagawing password. Ginagawang small yung J, ginagawang small yung C. Yan ang word. Pero dapat po talaga capitalize lagi. Simple lang yan Pero ewan ko kung may dating sa inyo yon. Mag-isip kayo. Kasi sa Bible, pag capital, ito po'y tumutukoy sa tunay na Diyos. Kapag ka small letter, tumutukoy po yan sa hindi tunay na Diyos. Kaya po pag-isipan nyo. Ang Espiritong nasa atin is powerful than, halimbawa, yung points kong ganyan, nakita nyo yung small s. Yung sabihin, tinutukoy ko yung ibang Espiritu. Pag ginagamit natin ang Spirit ng Diyos, mas makapangyarihan ang Espiritu ng Diyos kaysa ibang spirits. Amen? Amen. Ngayon, nakakakita pa po ba kayo ng inaalihan ng demonyo? Yung mga nangingisay, may nakikita pa ba kayo? Wala na. Kasi nakapasok na sila sa bahay natin. Okay lang yung sa bahay pwede pa natin pabendisyonan ng bahay. Ang masama, kung nakapasok siya sa utak natin. Yung mga spirit na nagkalat sa mundo. Okay? Simple lang. Paano natin matetes? Sabi diyan, mga anak. Ano yung kalagay? Kayo nga'y sa Diyos na. Sabi mo nga sa katabi mo, kayo'y sa Diyos na. Amen? Pag sinabing sa Diyos ka na, property ka ng Lord. Okay? Paunawa ko to sa inyo ng mababaw lang para maintindihan nyo. Saan pumupunta ang anak ng Diyos? Sa sabungan o sa church? Tanong mo yung katabi mo, saan? Nung linggo, nasaan ka? Yun napakasimpleng example yan di ba? Pagka ang tanong nyo pa rin, dito ba o dito ba? Ang linaw kayo nga'y sa Diyos. So definitely, anak ka ng Diyos. Yung anak ng Diyos, laging nasa bahay ng Diyos. Number 1. Amen? Laging nandun sa lugar kung nasaan ang Diyos. Amen? Pangalawa, kasama niya mga anak ng Diyos. Di ba ngayon po, merong kumakalat. Ingat kayo sa mga sinasamahan nyo. Alam niyo kung bakit maraming nag-backslide? Hindi nila naingatan kung sino mga sinasamahan nila. Sabi ko nga sa inyo, it's either dalhin mo ang kaibigan mo, dalhin mo ang mga gusto mong dalhin kung sino man yan sa Panginoon. Para sama-sama kayo nasa Panginoon. Pero kapag sumasama ka sa mga tao na hindi ka dadalhin nito sa Diyos, medyo ingat lang. Hindi po namin sasabihin ngayon na huwag niyong gawin. Kasi po, meron namang ganito talaga, nakakawin talaga ng mga kaibigan nila. Kasi patuloy pa rin nilang kasama. Amen? Amen? Advice ko, may advice ako. Hindi po ito ng Word of God. Advice ko lang May ganyan din naman si Pablo. Pagkasama mo yung mga unbeliever, kasi dapat nga believer kasama Advice lang
dapat nagliliwanag ka. Okay? Ano ibig sabihin ng nagliliwanag? Pag gumagawa sila ng hindi gusto ng Diyos, huwag kang makikisama. Okay lang sumama ka huwag ka lang makikisama. Amen? Ano ba, yung mga kabataan, may barkada pa rin kayong hindi pa manampalataya, sige, sumama ka. Pero pag uminom sila, huwag kang iinom. Pre, inom tayo. Sorry iba na ako Sasamahan ko kayo, pero huwag nyo nang piliting inuman. Ano? Pero huwag nyo nang piliting, uminom din ako. Sinamahan ko na nga kayo, pinaiinom nyo pa ako. O, di ba? Ano yung tawag doon? Nagliliwanag ka. Amen? Sabi nung katabi, alam mo na yung gagawin mo, ha? Are you with me? Are you with me? Okay lang po kung hindi nyo talaga matanggihan yung mga barkada nyo, kaibigan nyo, relatives nyo, okay lang yan. Kasi baka sila din po yung mga susunod na mga mananampalataya kayo makakaakay. Amen? Pero siguraduhin nyo, magliliwanag kayo sa gitna nila. Because the light of this world is upon you. And don't worry, halimbawa, Pastor, 7 po yung barkada ko Nako, kung may tig-7 demonyo yan, 49 na demonyo yan. Joke lang po joke lang Hindi, kalkulahin lang natin. 7 yung barkada mo. Yung mga demonyo nila, sabihin natin, tig-7 sila na may karga. So, 7 times 7, 49 yung kalaban mo. O, Pastor, paano hindi ako mapapainom? Di isipin mo, powerful than other spirits. 49 kayong demonyo, pero yung espiritong sumasakin ay espiritu ng Diyos. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin si Lord. So, pag inalo ka, sorry, anak na ako ng Diyos. Amen. But, makisama ka naman. Sorry nga, anak ako ng Diyos. At ang espiritong sumasa akin ay higit na makapangyarihan. Alam mo bro, hindi ko maiinom yan. Bakit? Kasi yung espiritu niyan, mahina lang tama niyan. Mas matindi yung tama ng espiritu ko. Gusto mo, subukan mo. Sino may natututunan? Are you with me? Sana po matutunan natin to. Powerful than other spirit. The Spirit of God is powerful than other spirit. Amen? Maniwala po kayo para kang si David na humarap sa Goliath na kayang patumbahin ang Goliath. Ngayon, manikinig kayo Ito ang pwede maging resulta. Pag nagliwanag kayo doon sa gitna ng inyong mga kabarkada, ang espiritong nasa iyo po pwedeng kumilos sa kanila. At pati yung espiritong nakasakop ng buhay mo ay po pwede ring masakop ang espiritu, ang buhay nila ng espiritu mo. And someday, magsasabi sila sa iyo, bro, believe kami sa iyo. Hindi ka bumigay kahit ang daming nagyaya kahit dami namin na nagyaya sa iyo. Pwede bang masubukan niyang pinasok mo? Pwede ba mangyari yon? Are you with me? You know what? Ang Holy Spirit po, kaya po kayo sasamahan para bigyan kayo ng tagumpay. Ang Holy Spirit po, kaya kayo sasamahan para hindi kayo mapahiya. Never kayong ipapahiya ng Espiritu ng Diyos sa inyong mga barkada, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga relatives. Hindi niya kayo ipapahiya. Manapa, yung espiritong nasa inyo, sa sobrang lakas ng dating niya, pwede niyong maimpluwensyahan yung mga taong nasa paligid niyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, yung malakas na palakpak. Ngayon po, pine-present ko sa inyo kung ano ang kayang gawin ng Holy Spirit, mga kapatid. At maniwala po kayo, if you work with Him, if you work with the Holy Spirit, your Christian life will become victorious. Maniwala po kayo. Nalulungkot lang ako sa iba kasi espiritu pa lang ng asawa, takot na sila.
sayang naman yung espiritong meron ka. Kundi mo ipaglalaban ang pananampalatayang meron ka. Number 3 and last, Spirit of Truth. Everybody say, Spirit of Truth. Tingnan nyo sabi, ngunit tayo sa Diyos, inulit, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga, natin nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. Ulitin ko yung kanina, word, world. Word versus world. Salita ng Diyos, laban sa mundo. Ang salita ng Diyos magtuturo sa iyo ng totoo, truth. Pero ang mundo magtuturo sa iyo ng kasinungalingan. Yan po ingatan ninyo. Ang espiritu na nasa atin, spirit of truth. Lahat ng totoo patungkol sa Diyos, patungkol sa tao, patungkol sa buhay natin, patungkol sa buong istorya ng mundo, nasa katotohanan ng Espiritong sumasa atin. Ang malaking problema ngayon ng mga Kristiyano, ganito, madalas tayong mag-alinlangan. Sandali, totoo ba itong napasok ko? Dadalhin ba ako nito sa langit? Hello, amen? Dapat alam niyo yun. There is only one way going to heaven, and that is the Lord Jesus Christ. Pag pumupunta kayo sa church, si Kristo ang hanap mo, si Kristo pinaparangalan mo, si Kristo sinasamba mo, tama yan, dadalhin ka niyan sa langit. Amen? Pero kung nandito ka sa lupa, kasi gusto mo lang ng, kung nandito ka sa church, gusto mo lang ng blessing, gusto mo lang ng peace, gusto mo ng kagalakan, ng joy. Pastor, kaya nga po ako sumimbi, gusto ko ng kagalakan eh. Ang kagalakan, hindi natatagpuan sa simbahan. Naku, nagulat yung katabi mo. Nakala ko kaya ako nandito, kaya ako masaya. Dapat masaya ako eh. Ang kapayapaan, hindi nyo matatagpuan sa simbahan. Are you with me? The truth is, if you have the Spirit of God, you will have joy, you will have peace. Kaya kahit nasa labas po kayo ng simbahan natin, nandun pa rin, may kapayapaan kayo, may kagalakan kayo. Kasi yung Espiritu, dala-dala mo, saan ka man mapunta. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin. Amen? Kaya wag ko kayong tutulad sa iba. Makasimba nga para sumaya ako. Ang lungkot naman ng buhay nyo. Kasi isang araw lang ang simba natin eh. Di masaya ka lang pag Sunday. Pag Lunes hanggang Saturday, malungkot ka. Mali-mali, bura-bura, erase. That is not the Spirit of truth. The Spirit of truth, He will upon you. Wherever you are, whatever the situation of your life, tutulungan ka ng Holy Spirit na yan. Maniwala po kayo. Ang Espiritu po, dapat alam nyo, kahit nasaan ka, dala-dala mo siya, sinasamahan ka niya. Wine-welcome mo siya palagi, binibigyan mo siya ng pagkakataon na makakilos at makagawa sa iyong buhay. Amen? That is the Spirit of truth. Amen? Kaya po yung mga naganap ng kaligayahan sa loob ng simbahan, hindi po tumagal yan. Are you with me? Kasi kaligayahan mo pala sa loob ng simbahan, crush mo, nawala yung crush mo, nawala ka rin. Diba? Yung iba naman, ang hinahanap sa simbahan, blessing. Nawala yung blessing, nawala na rin siya sa simbahan. Are you with me? So huwag kayong maghahanap dito ng mga hindi nyo makikita. Hindi ko kami namimigay dito ng rep. Hindi ko kami namimigay dito ng susi. You need to know about the Holy Spirit. And the Spirit of God, sasamahan kayo sa bahay nyo, sasamahan kayo sa trabaho nyo, sasamahan kayo sa negosyo nyo.
At bahala ang Holy Spirit na tulungan kayo sa mga bagay na hindi nyo kaya. And we call it working with the Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino may natututunan? Sino po yung magbabago ngayon sa pagkakilala niya sa Holy Spirit? Siya nga pala, bago ako magtapos, meron po akong ibibilin sa inyo, ha? Eto ka. Eto ang Holy Spirit. Lagi po kayong sinasamahan ng Holy Spirit. Kaya, utang na loob, huwag po kayong magsasalita ng mga bagay na labag sa Espiritu kasi kasama niya kayo. Di ba? Meron kasing mga Christian na hindi aware doon. Holy Spirit, samahan mo nga ako. Eh di sinamahan ka ng Holy Spirit. Yung pala, manloloko ka ng kliyente mo. Ay, delikado kasi binabantayan ka ng Holy Spirit. Amen? Amen? Pakisabi yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, sumayo ang Espiritu. Amen? At dahil sumasayo Espiritu, umayos ka, ha? Amen? Amen? May natutunan po ba tayo? Kilala na natin ang Holy Spirit ngayon? He always recognized Jesus Christ. And the Spirit that we have is powerful than other spirit. Amen. Kanta po tayo, tayo po tayo. Next week, attend po kayo. We will talk about how to receive and how to believe in the Holy Spirit. Mawit po tayo. Awitan natin ang Panginoon. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come and your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Hallelujah. I need your anointing. Come in your power. Hallelujah. Thank you, Lord. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. Thank you, I Holy Spirit. feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Thank you, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Pwede po taas natin ang ating mga kamay. I need your anointing. And open your heart. Open your power. Let us welcome the Spirit of I God love you, Holy inside our heart, inside our life. You're captivating my soul. And every day I grow to love you. I'm reaching for your hand. Oh, hallelujah, In hallelujah. your hands, draw me closer to you.
you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Hallelujah. Thank you, Lord. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's welcome the Holy Spirit. We want to know you, Holy Spirit, in our life. Alam mo, kapatid, gustong-gusto kang tulungan ang Espiritu ng Diyos. Gustong-gusto kang samahan niya. Gustong-gusto ka niyang bigyan ng tagumpay. Siya ay mayroong taglay na kapangyarihan at kalakasan na mula sa Panginoon. You need to know about the Spirit of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Taas natin ating mga kamay muli. Panginoon, dalangin ko po na bawat isa sa amin, taglayin namin ang banal na Espiritu. Kilalanin ka po namin mabuti so that hindi po kami mapahamak sa mundong ito. Bagkus kami ay palaging ligtas sa pamagitan ng iyong Espiritu. Today, Lord, we want to acknowledge the presence of the Holy Spirit in our life. Thank you, Holy Spirit. Please saturate our life. Kayo po ang masunod, hindi ang aming mga sarili. Maraming pong salamat sa iyong kapurihan, sa iyong kalwalatian, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.